sa cocaine. Pinakamahabang karanasan sa pagsinghot ng droga. Ha? Ba't di mo sinama yun? Sana sinama mo. Sino ba ang may pinakamahabang karanasan sa pagsinghot ng droga? Mga kaibigan, anong dahilan at kakandidato kang presidente? Ayaw na ninyong tumigil. Ang dami na ninyong nakulimbat sa pinakikinabangan nyo yung kinulimbat ng tatay nyo. Eto, tingnan ninyo, wala silang masabing accomplishment ng mga sinasabi nilang kandidato nila. Hindi katulad si BP Robredo, maraming accomplishment. Walang peking titulo ito. Tunay ang titulo nito. Attorney at economist. Dalawa ang degree. Mga kaibigan, walang fake. Walang fake na diploma ito. Hindi ito nagsasabing graduate siya ron sa universidad. Hindi naman totoo. O kaya i-disown ka nung eskwela. Yun ang pinakamasakit, yung i-disown ka eh. Di ba? Ngayon, anong sinasabi niya? Ito, unang-una, sino, ito pagkain bobo kausap nito. Mga kaibigan, mapapahanga nito eh. Pero hindi na marami namang hindi bobo eh. Ito, tingnan ninyo. Sino pinakamahaba raw ang karanasan? Saan ba tinatanong mo? Sa cocaine. Pinakamahabang karanasan sa pagsinghot ng droga. Ba't di mo sinama yun? Sana sinama mo. Sino ba ang may pinakamahabang karanasan sa pagsinghot ng droga? Mga kaibigan, sabi niya, 4 na terminong gobernador. Naging 4 daw terminong gobernador. 1 terminong kongresista. 1 terminong senador. Si Bongbong Marcos. Kung mahaba. Ang dapat na pagbatayan, hindi track record yan eh. Ang track record, yung ginawa. Hindi ba? Dapat yun ang sabihin mo, ano ginawa? Totoo ba? Mahaba ang karanasan sa cocaine. Yun ang ipaliwanag mo. Di ba? Yun ang track record niya eh. Pero yung naging governor, naging kongresista, gusto niyang palitawin na yung pagkaka-elect sa kanya, track record yun. Marami naman na-elect dyan, kamukha niya rin eh. Wala rin track record eh. Di ba? Pero na-elect. Bakit? Political dynasty. Hindi ba? Dahil sila na lang, pamilya na lang nila, ang lagi na uupo, mga kaibigan. Karamihan sa political dynasty, walang accomplishment yan. Katulad si Hani Lacuna sa Maynila, ano nagawa niyan? Umpisaan mo sa tatay niyan, ano nagawa niyan sa Maynila? Aber? Di ba? Wala eh. Walang track record, mga kaibigan. Hindi track record yung napwesto kang gobernador. Ano ginawa mo bilang gobernador? Ano ginawa mo? 4 na termino yun. Naging kongresista ka, ano ginawa mo? Naging senador ka, ano ginawa mo? Nung tumakbo kang vice president, ano naging track record niya? Una, natalo siya. Pangalawa, hindi natanggap ang pagkatalo. Pangatlo, nagprotesta ng walang tigil. Mga kaibigan, talo na, hihirit pa ulit. 3 protesta yun. Mga kaibigan, dinaya daw siya. Siya nandaya sa sarili niya. Kasi pinaniwala niyang nanalo siya. Pinaniwala niya yung sarili niya. Di sino nandaya? Di ikaw, gago. Di ba? Isipin mo, 3. Sana unang beses tumigil ka na eh. Hindi. Nanggulo eh. Mga kaibigan eh. Ayaw tanggapin eh. At gusto niya, yung pagkatalo niya, hihilahin ka niya sa impyerno. Sisirain ang pagkatao nung nanalo, mga kaibigan. Kung di ka ba naman gago, dapat nag-isip ka. Hindi ba? Unang-una, kabarkada niyo si Digong, di ba? My friend daw ang tawag sa kanya nung una. Mga kaibigan, ba't hindi ikaw naging vice president nga naman ni Digong nyo? Sabi sa akin nung isang kaibigan natin, ba't hindi siya ang kinuwang vice president? Bakit si Caldero? Di ba? At si Caldero, pareho silang kumakandidatong presidente, vice president. Ang masama,
ito ang bumabanat sa kanya nang walang tigil, di ba? Kung pagsalitaan siya, harapan, magnanakaw kayo. Di ba? Oh. Mga kaibigan, ba't hindi siya ang ginawang vice president ni Digong nyo? Pangalawa, naupo, inimpluwensyahan ba yung Supreme Court? Kayang-kaya nilang impluwensyahan? Bakit yung pag-impluwensya nila sa ibang kaso, hindi nila ginamit sa'yo? Di ba? Hindi ka pa nakahalata eh. Lalo ngayon, tumatakbo kang presidente, vice president mo, anak. Kayo ba naniniwala magkaaway yan? Kasi sinasabi magkaaway daw yan. Magkagalit daw. Walang maniniwala dyan. Na matinong tao. Bakit? Meron tayong kasabihan na blood is thicker than water. Mas, matimbang ang dugo, mga kaibigan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kaya hindi sila dapat pare-parehong iboto. Unang-una, masama na. Anong dahilan at kakandidato kang presidente? Ayaw na ninyong tumigil. Ang dami na ninyong nakulimbat sa pinakikinabangan yung kinulimbat ng tatay nyo. Di ba? Hanggang ngayon, hindi nyo isinasauli. Ang batas sa pagnanakaw talaga, mga kaibigan, suli mo yung ninakaw mo. Kung hindi mo maisosoli, halimbawa, bagay ang ninakaw mo, bayaran mo yung katumbas na halaga. Hindi ba? Mga kaibigan, yan ang batas eh. Ngayon, hindi mo pwedeng ikatwiran. Tatay ko nagnakaw. Nasa iyo eh. Nasa possession mo eh. Yung ninakaw eh. Kahit naman saang kaso, kung nasa possession mo, ikaw yung dinidemanda, di ikaw ang pananagutin. Hindi ba? Mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire!